Shalom sa inyong lahat. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Awit 14:2. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng libuhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang iyong karunungan ay ayon sa Biblia. Ang mga awit, bago tayo humalaot, ay manalangin muna tayo. O Panginoon, buksan mo ang mga labi namin at ang aming bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo. Sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod, kung hindi ay bibigyan ka namin. Hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Amen. Pangwalong leksyon, karunungan para sa matuwid na pamumuhay. Ang ating susing talata, awit 90, talatang 12. Kaya't turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ang buhay ng matuwid na tao ay hindi walang mga tukso. Pinahihintulutan ng Diyos ang mga panahon ng pagsubok upang maging malinaw na maihayag ang katapatan o walang katapatan ng kanyang mga anak. Hindi mo masasabing tapat ka sa iyong asawa hanggat hindi ka nasusubukan sa ibang babae o lalaki. Ang karunungan para sa matuwid na pamumuhay ay matatamo sa pamagitan ng mga kilos ng buhay kasama ang Diyos sa gitna ng mga tukso at hamon. Ito ang ikalawang dahilan ng tukso, paraan ng pagkakaroon ng karunungan. Kaya upang bilangin ang ating mga araw, upang maaari nating matamo ang isang puso ng karunungan, awit 20, talatang 12, na sumasalamin sa isang nagpapatuloy na pagtatalaga upang lumakad sa katapatan sa Panginoon. Muli ay ito tatlong paghahati ng leksyon. Una, lumalakad sa matuwid na pamumuhay. Pangalawa, mga panganib sa matuwid na pamumuhay. At ikatlo, mga pagpapala ng matuwid na pamumuhay. Doon sa una ay titingnan natin ang buong pusong hinahanap ang Diyos. Sa ikalawa naman ay may tatlong bahagi. Binibilang ang ating mga araw, una, ang mga pagsubok ng Panginoon, kalawa, at pagiging madaya ng paraan ng masama. At sa ikatlong pagkakahati ay titignan natin ang tungkol sa kapayapaan. Unang pagkakahati, lumakad sa matuwid na pamumuhay. Mga awit 119:1 at kapitulo
89:15. Mapalad silang sakdal ang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Mapalad ang bayan na nakakaalam ng masayang sigaw na nagsisilakad sa liwanag ng iyong mukha, o Panginoon. Araw-araw na buhay ng pananampalataya. Isang paglalakbay sa banal na lugar. Lumalakad kasama ang Diyos sa kanyang daan ng katwiran. Pinatili sa pamamagitan ng paglalakad sa kautusan ng Panginoon at sa paglalakad sa liwanag ng iyong mukha. Ang paglalakad sa liwanag ng mukha ng Diyos ay pagpapatibay ng kautusan ng Diyos. Ang paglalakad sa kautusan ng Panginoon ay paghahanap sa Diyos ng buong puso. Magkapareho lang din sila. Ang matuwid na buhay. Mga awit 119, talatang 1. Ang pagiging sakdal ng landas, yan ang kahulugan ng matuwid na buhay. Sakdal ay naglalarawan ng isang hain na walang dungis na katanggap-tanggap sa Diyos. Isang haing buhay ayon sa Roma 12:1. Isang buhay na natatalaga sa Diyos ay isa ring sakdal na daan. Ayan ang mga paglalarawan ng isang matuwid na buhay. Ginagampanan ng tao ang isang tamang direksyon sa buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, ang matuwid na buhay ay laging nakaugnay sa Diyos. Iniingatan ang mga utos ng Diyos. Hindi isang legalistikong pagtalima. Ang ibig sabihin ng legalistiko ay ayon sa utos, legal, na ang pagsunod sa kautusan ay iniisip na isang paraan ng kaligtasan. Yon ang legalistikong pagtalima. Hindi yon ang ibig sabihin ng iniingatan ang utos ng Diyos, kundi isang pagkaunawa sa pagitan ng tama at mali. Isa pa, sangkot ang buong pagkatao, hindi lamang ang mga panlabas na kilos. Ang pagiging sakdal, iniingatan ng mga utos ng Diyos at hinahanap ang Diyos ng buong puso, ay hindi mapaghihiwalay sa saloobin ng buhay. Sa makatwid, ang pag-iingat ng kautusan ng Diyos ay sa pamamagitan ng buong pagkatao. Hindi lamang sinasalita, hindi lamang sinasapuso. Makikita ang mga bagay nito sa paggawa o pagsunod ng mga saloobin ng Diyos. Kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay. Isang kapahayagan ng kalooban ng Diyos para sa libutan. Yan ang kanyang salita. Tinatagubilinan nito ang tao sa kung paano maging matalino at upang mamuhay sa kalayaan at kapayapaan. May dakilang kapayapaan ang mga umiibig sa iyong kautusan. Walang anuman sa kanila ay makapagpapabuwal, sa talatang 166:5. Ang pagkabuwal ay naglalarawan ng kabiguang moral.
bilang ilawan sa paa, talatang 105. Ang mga salita ng Diyos ay nag-iingat mula sa mga tukso. Yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ikalawang pagkakahati, mga panganib sa matwid. At ang una sa tatlong pagtatalakay ay bilangin ng ating mga araw. Sabi sa mga awit 90, 10 at 12, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Nakakaalam ng kapangyarihan ng galit mo at ang iyong galit ayon sa pagkatakot na marapat sa iyo. Kaya't turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Sabi sa ating ilustrasyon, kung ating lubos na nauunawaan ang kaiksian ng buhay, ang ating pinakadakilang nais ay upang mapasaya ang Diyos at upang maglingkod sa isa't isa. Ang ibig sabihin, kung tatanto natin na ang buhay ay maiksi, gagamitin natin ang buhay niyan sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Ang kaiksihan ng buhay ng isang makasalanan. Tingnan ko yung sa wikain sa masamang damo. Marami kasing mga sinasabi tungkol diyan na hindi naman talaga yun ang sa wikain, sa lawikain. Meron nagsasabi na ang masamang damo ay mahaba ang buhay. Yan. Kasi matagal ang buhay niya kasi masamang damo. Ang na-research ko na talagang sa lawikain ay mahirap mamatay ang masamang damo. Hindi ba sa mga naghahalaman ay problema ang mga masasamang damo? Walang pakinabang yan at kuminsan ay nakikikain ng pataba at sinasakal yung mga tamang halaman. Kaya nga standard sa paghalaman ang nagdadamo. Kasi mahirap mamatay. Pag binunot mo yan, mamaya meron na naman. Yun ang talagang pinanggalingan ng salawikain tungkol sa mga masasamang tao. Mahirap daw mamatay. Pero mamatay. At meron ding mga masasamang tao madaling mamatay. Maiksi ang buhay. Isang singaw lamang sa liwanag ng walang hanggan. Ito ang paglalarawan sa kaiksian ng buhay ng masama. At hindi lang sa buhay ng masama. Kahit na yung buhay ng mabuti, kung ikukumpira sa walang hanggan ay singaw lamang ang sabi ng Biblia. Ang pinakamalakas sa gitna ng mga tao ay katulad ng pinakamahina sa gitna ng mga halaman. Nandiyan ang mga talata. Yung maiksi ang buhay ay puno ng kahirapan at kalungkutan. Tingnan ko ang mga statistics. Ang sabi ay ang life expectancy, yung inaasahang buhay sa Pilipinas sa taong 2024 ay 71.79 years. Almost 72 years old. Yan ang life expectancy sa Pilipinas sa taong ito. Noong 1950, ang life expectancy ay mga 55 years old. So, nag-improve mabahaba marahil sa healthcare. Ngayon na meron tayo. Dito sa Asia, ang tayo ay 52. No? Ang years old, ang life expectancy. Sa Thailand ay higit lang ng konti ng 59.
Mas mataas sila sa atin. Ang sa Amerika ay 77. Yan, hindi masyadong malayo. Tingnan ko rin kung gaano karaming mga Pilipino ang nag-edad na 100 years pataas, centenarians ang tawag. At magmula noong nagbigay ng 100,000 sa mga centenarian noong 2017, pasimula ang programa 2017, ay meron nang nabigyan na 12,186. Ganun karami ang 100 years old na tumanggap. No? Kung ikukumpara natin yan sa populasyon ng Pilipino sa 2023 na 117 million, ay lumalabas na may isang centenarian sa bawat halos 10,000 Pilipino. Kung ang titingnan naman natin ay mga senior citizen, ang tinuturing na senior citizen ay 60 years old paitaas. Ang statistika noong 2020 ay merong 112.3 senior citizen sa Pilipinas. So, kung titingnan natin, hindi pala, ang senior citizen ay 9 million. 9 million. Ang populasyon natin noong 2020 ay 112 million. Kaya kung susukatin natin ang porsyento sa bawat Pilipino, ay isa sa bawat 12 Pilipino ay senior citizen. Yun. Ang pinakamatandang tao na nabuhay na verified, yung talagang napatunayan, may mga sapat na dokumento, ay isang super centenarian. Pag sinabing super centenarian, ay nakatungtong na ng 110 years. Centenarian na yan. Siya ay si Jean-Louis Calment, isang Frances ito. At siya namatay pagkatapos ng 120 years and 164 days old. Yan ang record ng pinakamatanda na tao na verified. Maraming mas matanda sa kanya pero walang mga patunay na dokumento. 122 years old, mahaba niya, no? Pero pag ikinumpare natin yan kay Methuselah, na sabi sa Biblia ay 969 years old, ay nako, malayong malayo. Pero kung si Methuselah, 969 years old, ay hahambing natin sa walang hanggan, tama ang Biblia, singaw lang. Kung hindi naniniwala sa Diyos, ay itinataghoy ang kaiksian ng buhay na naiba sa kawalang hanggan, nagpapatuloy nang hindi sila kasama. Very interesting itong quotation na ito eh. No? Ang paghambing niya sa kaiksian ng buhay ng mga hindi naniniwala sa Diyos, pagka inihambing sa walang hanggan na nagpapatuloy na wala sila. Nakakatawa, no? Nagpapatuloy ang walang hanggan na hindi sila kasama. Yan ang hindi naniniwala sa Diyos. Siyempre, ang mga naniniwala sa Diyos ay hindi ganoon. Magpapatuloy ang walang hanggan na kasama sila pagdating ng araw. Yan ang malaking kaibahan. Sa konteksto ng kalinga ng Diyos bilang manlalalang, ang Diyos ay naging tirahan ng kanyang bayan sa lahat ng mga henerasyon. Ang tirahan ay naglalarawan ng silungan o kanlungan. Yun ang kahulugan ng tirahan. Ang Diyos ay ating kanlungan o ating silungan o proteksyon. Pinipigilan ng Diyos ang kanyang matuwid na puot
at muling pinalalawig ang kanyang biyaya. Ang quotation na, sino ang nakakaalam ng kapangyarihan ng iyong galit, ay nagpapahiwatig na walang nakaranas kailanman ng lubos na galit ng Diyos laban sa kasalanan. Sa Biblia, maraming tala ng mga galit ng Diyos laban sa kasalanan. Pero hindi yan ang lubos na galit ng Diyos sa kasalanan. Kailan makikita yan? Sa Apokalipsis. Kapag ka nilinis na ng Diyos ang lupang ito para muling tahanan ng mga maligtas, yung tinatawag na dagat-dagatang apoy, yun na ang sukdulan, ang lubos na galit ng Diyos laban sa kasalanan. Pansinin nyo, against sin, hindi laban sa nagkasala. Sapagkat ang nagkasala ay mahal ng Diyos. Iniibig niya ang mga makasalanan. Kaya ang kanyang galit ay hindi patungkol sa kanila. Ang galit ng Diyos ay patungkol sa kasalanan. Kaya lang, sapagkat ayaw nilang iwanan ang kasalanan, madadali sila. Ang kahulugan ng binibilang ang ating araw, ito'y nangangahulugang limitado ang ating mga araw. Ang matalinong pamumuhay ay nangangahulugang pamumuhay na may pagkatanto ng pagiging pansamantala ng buhay na mauuwi sa pananampalataya at pagsunod. Yan, kaya pala pinabibilang. Turuan mo kaming bilangin ng mga araw. Na ibig sabihin ay turuan kaming matanggap o ma-appreciate na maigsi ang buhay. At sapagkat natatanto namin ito, ay mauuwi ito sa panampalataya at pagsunod namin. Ang karunungang ito'y matatamo lamang sa pamagitan ng pagsisisi at ang mga regalo ng pagpapatawad, pakikiramay, at awa ng Diyos. Pag nagsisi, tatanggap ng pagpapatawad, pakikiramay, at awa ng Diyos. Ang ating pangunahing problema ay nanggagaling hindi mula sa katotohanan tayo nilalang bilang mga tao, kundi mula sa kasalanan at mula sa ginagawa ng kasalanan sa ating sanlibutan. Kung hindi nagkasala ay walang kamatayan, mabubuhay magpakailanman. Ito ang panukala ng Diyos sa tao na kanyang nilalang. Ang kasalanan ang nagpapasok ng kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang nagwawasak nitong epekto ay makikita sa lahat ng dako at sa lahat ng tao. Salamat kay Jesus. Isang paraan ang nagawa para sa atin mula sa ating kalagayan bilang tao. Sabihin, kinuha niya ang kamatayan para sa lahat ng tao na tatanggapin ang kanyang ginawang ito para sa kanila. Meron silang buhay na walang hanggan sa ikalawang pagparito ni Jesus. Pangalawang pagtatalakay, mga pagsubok ng Panginoon. Awit 81, 7, 11 hanggang 13. Ikaw ay tumawag ng nasa kaguluhan at iniligtas kita. Sinubok kita sa tubig ng Meriba, ngunit ang aking bayan ay hindi nakinig sa aking tinig. Hindi ako sinunod ng Israel. Kaya't ipinaubaya ko sila sa pagmamatigas ng kanilang puso upang sumunod sa kanilang sariling mga payo. Pansinin niyo, dahil ayaw sumunod ng Israel, pinaubaya sila ng Diyos sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ayaw nilang sumunod. Sabi niya pa yan, ayaw niyo sumunod ha? O sige,
Ang ibunga niyan ay ang pagmamatigas ng iyong puso. At pag nagmatigas ang iyong puso, sariling ang gusto nilang sundin ay yung sarili. Yan. O kung ako sana'y pakikinggan ng aking bayan, ang Israel ay lalakad sa aking mga daan. Yan. Wala eh. Ayaw nila makinig eh. Kaya sariling lakad nila. At alam, saan tutungo yung sariling daan nila? Sa kamatayan. Yung nangyari sa Meribah na binabanggit dito ay ang unang pagkakataon na pagpapalabas ng Diyos ng tubig mula sa isang bato. Nakita natin yan sa Exodo 17. Inutusan si Moses na hampasin ang bato ng kanyang tungkod. Ang ikalawang insidente ay nasa Bilang Kapitulo 20 kung saan inatasan siyang kausapin ang bato, hindi pupukid. Pero hinampas niya ito ng 2 beses at na ang pagkakasalang ito ay naging dahilan na hindi siya napasok sa Kanaan. Ang pagsubok sa Meribah. Sinubukan ng Israel ang Diyos sa pamamagitan ng paghamon ng kanyang katapatan at kapangyarihan upang magbigay para sa kanilang pangangailangan. Sabi nila, papatayin niyo kami dito sa uhaw. Yan. Ang reklamo nila. Binibigyan kahulugan ng awit 81 ang kaparehong pangyayari bilang pagsubok ng Diyos sa Israel. Talatang 7, binaliktad ng awit 81. Imbes na ang Israel ang sumusubok sa Diyos, sa katunayan ay ang Diyos ang sumusubok sa kanila. Yan ang sinasabi sa mga awit 81. Sa pamagitan ng kanilang pagsuway at kakulangan ng pagtitiwala, nabigo sila sa pagsubok ng Diyos. Dobladong mensahe. Una, ang bayan ng Diyos ay hindi dapat ulitin ang pagkakamali ng nakaraang mga henerasyon. Sa halip sila'y magtitiwala sa Diyos at lalakad sa kanyang daan. Yun ang mensahe sa Meribah. At dapat din yan ang mensahe sa atin. Dapat sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan ay makikita natin ang mga pagkakamali ng mga tao sa Biblia na hindi natin dapat yung uulitin. Pangalawa, bagaman ang bayan ay nabigo sa pagsubok, dumating ang Diyos upang iligtas sila nang sila'y nasa gulo. Ang pagliligtas na biyaya ng Diyos sa nakaraan ay nagbibigay ng isang katiyakan ng biyaya ng Diyos sa mga bagong henerasyon. Ito ang ikalawa na kung sa ating buhay ay nabibigo tayo na sa pagsubok ng Diyos para sa atin, ay huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay matiisin, mahabagin. Kaya nga, sa kabila ng ating kabiguan ng pagsunod sa Kanya, ay matulim pa rin siyang tumutugon sa ating mga dalangin ng saklolo sa buhay. Ang ikalawang pagsubok kay Jose. Sinusubukan ng tiwala ni Jose sa nakinikinita ng Diyos sa kanyang hinaharap. Foretelling. Yung salitang foretelling ay sinasabi na panghuhula. Ayaw kong gamitin yun sapagkat ang Diyos ay hindi humuhula. Nakikita niya ang nangyayari sa hinaharap, hindi pa nangyayari, alam na niya. Yun ang ibig sabihin talaga ng foretelling. Telling what is the future. Kanya, nakikinikinita. Yan ang aking pagkakasalin.
So, ang pagsubok kay Jose ay kung maniniwala siya doon sa sinabi sa kanyang mangyayari sa kanya. Sa Henesis 37:5 hanggang 10 ay mayroong dalawang panaginip na binigay kay Jose. Ang una ay nakita niya ang kanyang bigkis ng tribo ay napapalibutan ng 11 bigkis ng tribo at yumukod ang mga bigkis na yon sa kanyang bigkis. Yan ang una. Ang ikalawa ay nasa talatang 9. Ang kanyang panaginip ay ang araw, ang buwan, at 11 bituin ay yumukod sa kanya. Iyon ang kanyang future. Magiging makapangyarihan siya at mangingibabaw sa kanilang lahat kasama ng kanyang mga magulang. Yan ang future na sinasabi ng Diyos na mangyayari sa kanya sapagkat nakita ng Diyos yun. Ang mithin ng pagsubok ng Diyos sa pananampalataya ni Jose ay upang alisin ang alinmang pagdududa sa pangako ng Diyos at upang palakasin ang pagtitiwala sa gabay ng Diyos. Kasi alam ng Diyos ang haharapin niyang mapait na karanasan. Biro mo, ano yung mga pangyayaring pipigil sa katuparan ng kanyang panaginip? Pinagbili siya ng kanyang mga kapatid sa mga Midyanitang mga lakal. Pagkatapos, naging alipin siya sa Ehipto. Nakakulong pa nga. Ngunit tinupad ng Diyos ang mga kanyang sinabi na mangyayari kay Jose ayon sa panaginip at naging ikalawang makapangyarihang tao sa Ehipto. Ang mithiin ng makadiyos na disiplina ay upang palakasin ang mga anak ng Diyos at upang ihanda sila para sa katuparan ng pangako. Gayon din sa ating panahon. Ang mga disiplina ng Diyos ay patuloy na naghahanda sa atin sa mga pangakong kanyang tutuparin. Matuto tayong kagaya ni Jose. Makita natin na yung kanyang mga dinanas na kahirapan ay wala siyang pagreklamo. Tinanggap niyang lahat yun na umaasa na ang katuparan ng kanyang pangako sa kanya ng Diyos ay matutupad at natupad naman. Kaya nga, mahalaga ito. Tandaan natin, ang mithiin ng makadiyos na disiplina ay upang palakasin ang kanyang mga anak at ihanda sila sa katuparan ng mga pangako. Mga pagsubok at pagtigas ng puso. Ito marahil ang isa sa paliwanag para sa Exodo Kapitulo 7, talatang 13 at 22 na sabi ron ng Panginoon, aking patitigasin ng puso ni Paraon. At marami ang napoproblema dyan na pinatigas ng puso ni Paraon na dapat na maunawaan sapagkat tandaan natin ang prinsipyo ng freedom of choice na ginagalang ng Diyos. Hindi niya sasalangsangin ang freedom of choice na ibinigay niya sa tao. Kaya yung pinatigas ng puso ay babalansin natin sa talatang Kapitulo 8, 14, 32 na sinasabi rin pinatigas niya si Paraon ang kanyang puso. Ano ba ang paliwanag ng mga pagsubok at pagtigas ng puso? Ito, ang pagtanggi ng tagubilin ng Diyos ay nagbubunga sa lumalagong katigasan ng ulo at pagtigas ng isang di sumusukong puso ng tao. Bakit tumigas ang puso ni Paraon? Yun ang tugon niya
doon sa mga pagsubok na ipinadala niya ng Diyos. Pagsubok, yung mga nangyaring mga sakuna, yan, kasama sa ng pagsubok ng Diyos. Pinili niyang tugunan yan sa pagpahintulot ng pagtigas ng kanyang puso. Ulitin natin. Ang pagtanggi ng tagubilin ng Diyos ay nagbunga sa lumalagong katigasan ng ulo at pagtigas ng isang di sumusukong puso ng tao. Yung mga tingin ay talagang mali sa kanila sa simula, ay unti-unting nawala itong itsura, yung pagiging mali, hanggang sa wakas kanilang pinagdududahan kung ito'y tunay na kasalanan. Yun ang nagpapasimula yan sa yung pagtingin, ito ba'y mali? Pagkatapos ay mangyayari yun na unti-unti nawawala na yung pagsasabing ito ba'y mali, hanggang sa wakas kanilang pinagdudahan kung ito'y tunay. Yan ang nangyari kay Paraon. Pangatlong pagtatalakay, pagiging madaya ng paraan ng masama. Awit 141:9. Iligtas mo ako sa patibong na para sa akin ay kanilang ilagay. At mula sa mga bitag ng mga manggagawa ng kasamaan, mahulog nawa ang masasama sa kanilang sariling lambat, habang ako naman ay tumatakas. So ito yung snare, yung mga patibong. Merong ibang talata sa mga awit na ang sinasabi ay the fowler's snares. Ang fowler ay yung mga taong nang bibitag ng mga ibon. At ang kanilang bitag ay parang ganyan sa larawan. Mga tali na parang sa lambat ng spider. Yan. So, yun ang snare trap para sa tao ng mga manggagawa ng kasabaan. Mga tukso mula sa loob at labas. Ang salmista ay hindi lamang naisapanganib sa pamagitan ng mapakana ng masama, yun nga sa labas, kundi natutukso rin upang kumilos gaya ng masama, yun ang sa loob. Ang unang mahinang punto ay pagtitimpi sa pagsasalita. Ang salmista ay nanalangin na ang Panginoon ay babantayan ng pintuan ng kanyang mga labi. Ang tukso rin ay kung siya ay susuko sa payo ng matwid o maaakit sa pamagitan ng mga kaaya-aya ng mga masasama. Dito, nilarawan ng salmista ang kanyang puso bilang isang pangunahing banta dahil doon nangyayari ang tunay na labanan. Tandaan natin, narinig niyo na yung nabanggit ko na ang great controversy ay nangyayari sa atin mismo. Meron akong nabasang cartoon strip, yung Pogo ang title niya, Pogo Cartoon Strip. Sabi niya rin sa kanyang kasama, we have met the enemy and he is us. Nasa lubong natin ang ating kaaway at siya ay tayo. Sa great controversy, tayo ang ating kaaway. Sa ganyan, ang walang tigil na panalangin lamang ng kompletong pagtitiwala at debosyon sa Diyos ang makapagliligtas sa atin mula sa tukso.
ang progresibong likas ng tukso. Una, ang puso ay nakahilig sa masama. Pangalawa, ito'y nagsasagawa ng masasamang gawain. Ang kahulugan ng Hebrew ay nagdiriin na paulit-ulit na likas ng pagkilos. Sige, yung nasa isip, ginagawa. At pag inuulit-ulit yan, nagiging karakter. Diba? Pangatlo, kinakain ng puso ang mga kaaya-aya ng masama. Ibig sabihin, tinatanggap ang kanilang masasamang gawain bilang isang bagay na kanais-nais. Delicacies. Delicacies of the wicked. Mga kanais-nais, kaaya-aya ng masasama, nagiging acceptable. Yan ang progresyo ng likas ng tukso. Ang lubos na pagdidepende sa Panginoon ay nagtitiyak ng tagumpay. Pinahadlangan siya ng tukso mula sa paglalakad sa daan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbubunsod ng sa kanya na lumalakad kasama ng masama. Yun yung nakahilig. Tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Yun naman yung nagsasagawa. Nakita natin kanina. At sa wakas, nauupo o tinatanggap kasama ang mga manunuya. Nagdiriin ang salmista ng kahalagahan ng mga salitang binibigkas at pinakikinggan mo sa gitna ng tukso. Ibig sabihin, ang wakas ng parehong masama at matuwid ay dapat magturo sa atin upang hangarin ang karunungan mula sa Diyos. Gayunman, ang dalawang mga awit, Kapitulo 1 at Kapitulo 141, ang pangwakas na pagtatanggol para sa mga anak ng Diyos ay nanatiling sa hinaharap. Ang kawalan ng katarungan kung minsan ay hindi natatanggap sa buhay na ito. Mamatay na hindi nakakatanggap ng katarungan. Ibig sabihin, ngunit makakatanggap at makakatanggap siya. Pagdating ng Panginoong Hesus, lahat ng kawalang katarungan ay maitutuwid. Nangangahulugang ito na ang mga nanampalataya ay tinatawagan upang may pagtitiis na magtiwala sa Diyos at upang maghintay sa kanyang kilos. Pangatlong paghahati, mga pagpapala ng matuwid sa pamumuhay. Awit, Kapitulo 1, 1 at 2. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama at tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay sa araw at gabi sa kanyang kautusan. Gaya ng isang punong kahoy sa tabi ng batis ng tubig. Itong pagtutulad ay kinikilala ang pinagmulan ng lahat ng mga pagpapala. Ibig sabihin, pananatili sa presensya ng Diyos sa kanyang santuaryo at tinatamasa ang walang tigil at may biging relasyon sa Diyos. Hindi gaya ng masama na inilalarawan bilang ipa na walang katatagan, lugar at hinaharap. Ang matuwid ay gaya ng isang mabungang punong kahoy na may mga ugat, isang lugar malapit sa Diyos at walang hanggang buhay. Mga pagpapala ng mesyanikong kaharian, kung saan nakaupo sa ilalim ng kanyang sariling baging at punong kahoy na igos ay isang simbolo ng kapayapaan at kasaganaan. Ang pagpapala ng kapayapaan sa Jerusalem ay naghahatid ng pag-asa sa Mesyas na
tatapusin ang masama at ibabalik ang kapayapaan at sanlibutan. Kaya nga, sa paksang ito makikita natin na isa sa pinakadakilang pagpapala na matatamo ng matwid na pamumuhay ay ang kapayapaan. Kahit pa sa gitna ng kawalan ng kapayapaan sa buhay sa ngayon sa mundong ito, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso kahit na maligalig ang kapaligiran. Ang punong kahoy ng buhay ay nagbibigay ng bunga nito buwan-buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa paglilingkod ng mga bansa. May mga laging dumadaloy na batis, malinaw gaya ng kristal at sa tabi ng mga ito ay naghahagis ang kanilang mga anino sa mga daan. Doon ang malawak na kumakalat na kapatagan ay lumalaki sa magandang burol at ang mga kabundukan ng Diyos ay pinalalaki ang kanilang matatayog na tuktok. Ito ang paglalarawan ng kapayapaan na darating sa atin sa bagong langit at bagong lupa na ating mababasa sa Apokalipsis. Sa mga mapapayapang kapatagang yun, ang bayan ng Diyos, napakatagal na manlalakbay at pag-alagala ay makakasumpong ng isang tahanan. Napakagandang larawan ng naghihintay sa atin. Kaya kinakailangan tayong patuloy na manampalataya at magtiis sa ating katayuan ngayon. Malapit na itong mabago. Huling salita. Ang tao ay mas gustong maging masaya kaysa marunong. Gayunman, maaari ba tayong maging tunay na masaya na walang makadiyos na karunungan? Buong linaw na sinasabi ng mga awit na hindi maaari. Hindi tayo hinihingang pumili sa pagitan ng karunungan at kaligayahan. Ang makadiyos na karunungan ay dadala ng tunay na kaligayahan. Ang mga ito'y masumpungan sa relasyon sa Diyos na pinubuo ng pagdakila, pagpuri, pagkasumpong ng lakas sa at pagtitiwala sa Diyos. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na sumayo ang pagpapalang ito. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga ng kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Mangyari nawa sa iyo ito. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe. Kung hindi pa, at kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may da-download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.